5 importanteng ipon tips para magtagumpay ang isang OFW. Kung ikaw ay isang OFW na matagal na o baguhan pa lang, o kaya ay nagbabalak pa lang na magtrabaho sa ibang bansa, para sa iyo ang video na ito. Mahalagang mapanood mo ito kung nais na makaipon ng mabilis at magtagumpay sa buhay bilang isang OFW. Napaka-importante ng number 5 kaya mahalagang matapos mo ang video na ito. Kaya kung handa ka na, simulan na natin agad ang mga mahalagang dapat sundin ng isang OFW upang siguradong maging successful sa kanyang kinabukasan. Number 1. Mag-set agad ng long-term goal. Napakahalaga na magkaroon agad ng long-term goal na mindset ang isang OFW dahil ang pagkakaroon ng malalim na perspective sa buhay kung bakit nakikipagsapalaran ng isang OFW ay napaka-importante upang maging positibo lagi sa goal para sa kinabukasan. Itanim sa isip na hindi biro ang makipagsapalaran sa ibang bansa kung mawawalang saysay lang ang mga paghihirap, sakripisyo, lalo ang pangungulila sa pagkalayo na matagal sa mga mahal sa buhay kung mawawaldas lang ang perang pinaghirapan kung walang malinaw na goal ang isang OFW para sa kanyang kinabukasan. Laging isipin din na ang pagtatrabaho sa ibang bansa ay hindi panghabang buhay. Darating ang oras na ikaw ay tatanda, manghihina at mawawala na ng kakayahan na magtrabaho at hindi nakikita. Kaya napakabuting pahalagahan agad ang bawat sentimo na kinikita sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Magkaroon agad ng long-term goal na mindset, pag-aralan at bigyang kahalagahan kung papaano ang magkaroon ng passive income na posible ding maging daan patungo sa pagkakaroon ng financial freedom. Number 2. Iwasang ipagsabi ang income. Hanggat maaari, panatilihing pribado sa sarili na lang ang pinaghirapang pera na natatanggap. Huwag ipagsabi maging ito man ay monthly salary, overtime pay, bonus o 13th month pay. Mas mabuting ilihim lang ito hanggat maaari kahit sa pamilya kung kinakailangan, lalo kung may bad spending habits ang pamilya sa iyong pinaghihirapang pera na ipinapadala at mga wala ding interes na alamin ang kahalagahan ng kung ano ang kahulugan ng financial literacy. Upang sa ganon ay mapilitan din na maobliga ang pamilya na gumawa ng paraan kahit papaano at hindi mga maging complacent at dependent na lang sa iyong padala kung mapapanatili na wala silang ideya sa iyong financial status o perang iyong natatanggap as an OFW. Upang maiwasan din na mautangan ng walang bayaran lalo ng taong may bad debt na mindset. Isipin din na ang bawat sentimo na iyong natatanggap sa pagtatrabaho sa ibang bansa ay kapalit ng iyong paghihirap, sakripisyo at pangungulila sa iyong mga mahal sa buhay. Magbigay lang ng sapat hanggat maaari para lang sa mga importanteng needs ng pamilya at hindi sa mga wants. Tandaan din na walang masama na maging kuripot. Kung hindi ka man maintindihan ng pamilya o ng mga kaibigan kung bakit kailangan mong magtipid at mag-ipon, at least may pera ka. Kesa naman maging sobrang galante na pag dumating ang oras na wala nang maibigay, wala ka na ding kaibigan o mabibilang mo na lang ang mga taong tunay na magmamalasakit talaga sa iyo kung meron man. Kaya panatilihing lagi ang seguridad na maging pribado na lang sa sarili ang pinaghihirapang pera. Number 3. Maging seryoso sa pag-budget. Ang pagkakaroon ng budgeting literacy ay ang isang napaka-importanting dapat ding taglayin ng isang OFW para sa kanyang financial status o natatanggap na income sa pagtatrabaho sa ibang bansa kung nais mabigyang katuparan ang goal na makaipon at magtagumpay sa buhay. Imulat din ang pananaw ng pamilya o ng mga mahal sa buhay sa kahalagahan tungkol sa budgeting literacy upang maging disiplinado at pahalagahan din ang bawat sentimo na pera na iyong pinaghihirapan na pinapadala. Ang pag-track sa iyong pinaghirapang pera ang isa sa pinakamahalagang paraan din upang hindi masira sa iyong goal na makapag-ipon at maging isang matagumpay na OFW. Mabuti ding i-apply at maging responsable na panatilihin ang 50-30-20 budget rule. Hatiin ang iyong kinikita sa 3 kategorya, 50% para sa mga needs na mga importante gaya ng pagkain, mga bayarin sa bahay at edukasyon sa pamilya. 30% para sa wants at 20% para sa savings. Pero mas mabuting gawing 10% lang ang wants hanggat maaari kung kakayanin. Dahil hindi naman talaga ganun kaimportante ang wants,
dahil madalas dala lang ng sobrang emosyon ang pag-acquire ng mga bagay o gawain na pwede namang baliwalain at hindi kailangang gawin o bilhin, lalo kung makakasira o makakabagal lang sa iyong financial goal na nais makamit. Kaya ang mas nakakabuting maipapayo ko sa iyo, ilaan kung posible ang 40% na income on savings kung nais na mas mabilis makaipon at ma-achieve ang goal na success sa buhay bilang isang OFW. Mabuti ding maghanap ng side hustle o magdagdag ng secondary income kung nais na mas mapabilis ang goal na makapag-ipon at magtagumpay as an OFW. Number 4. Maging matalino sa pera. Ingatan at huwag na huwag ipagkakatiwala kahit kanino ang iyong perang iniipon at pinaghirapan. Huwag maniniwala sa mga get-rich-quick schemes para hindi mabiktima ng mga scams. Dahil ang tunay na success ng isang tao sa buhay ay nangangailangan ng matinding hard work at dumadaan sa mahabang proseso bago maabot ang tunay na tagumpay o pag-asenso sa buhay. Tandaan na walang ibang magpapahalaga ng iyong perang pinaghirapan kung hindi ikaw lang. Ikaw ang naghihirap, ikaw ang nagdudusa at ikaw ang nagsasakripisyo sa araw-araw sa iyong pagtatrabaho sa ibang bansa. Kaya maging matalino lagi sa iyong pinaghihirapang pera upang maiwasan ang magkaroon ng financial stress dahil lang sa isang matinding pagkakamali sa pag-manage ng iyong kaperahan na maaari ding magdulot ng matinding depresyon sa iyo kapag maging biktima ng mga taong mapagsamantala sa pera na pinaghihirapan ng iba. Think wisely. Number 5. Ilaan sa asset at investment ang ipon. Kung ikaw naman ay nakakaipon na, unti-unti ay ilaan naman sa asset at investment ang ilang percentage o porsyento ng iyong ipon para maaaring makapagbigay naman ng posibleng extra o passive income sa iyo. Upang sa gayon ay hindi din lubos na maapektuhan ang iyong kaperahan ng inflation kung ito ay pananatilihing ipon lang dahil sa pagbaba ng halaga ng pera taon-taon. Napakahalaga na magkaroon ng ipon, asset at investment ang isang OFW upang laging maging handa sa panahon na dumating ang pagretiro o hindi kaya naman sa biglaang pagkakaroon ng mga hindi inaasahang pangyayari tulad ng emergency, kalamidad o pagkatanggal sa trabaho. Kaya napakabuti din na magkaroon ng pananaw o principle ang isang OFW ng delayed gratification compare sa instant gratification upang hindi maging kawawa sa huli kapag dumating ang oras na wala ng pagkakataon upang kumita at makapag-ipon pa ang isang OFW. Sana ay nakatulong ang wealth motivational video na ito lalo sa mga kababayan ko na OFW. At kung may natutunan, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like, mag-comment at i-share nyo na din ang video na ito para makatulong sa mga kababayan natin na OFW. Maraming salamat at laging tatandaan, laging may pag-asa sa buhay. God bless.